ng screen and then share ako ng ating PowerPoint. Game, break-even analysis. So natapos tayo with our discussion all about the cost-benefit analysis. Ngayon proceed tayo with the break-even analysis. So going back to our previous topic, yun nga, benefit cost ratio, comparing alternatives. So same lang din dito sa ating break-even analysis. So dito, dinedetermine din natin kung ang project natin is acceptable or not. Diba kung matatandaan natin, yung net annual profit natin ay equal sa ating total revenue minus expenses. Kapag napatunayan dito that the profit is positive, meaning to say nag-gain siya. So acceptable yung ating business, yung pinopropose nating business. So kumikita siya. Kapag negative yung profit natin, may losses yan. So hindi siya acceptable. Ngayon, kapag ang profit natin is equal to 0, dito papasok yung ating break-even analysis. Kung saan, yung ating revenue ay equal sa ating expenses. So mas palawakin natin yung ating break-even analysis. So sabi dito, it is a method of determining when value of one alternative becomes equal to the value of another. It is commonly used to determine when cost is exactly equal to the revenue. So yun lang naman. Yung ating cost ay equal sa revenue. Profit is equal to revenue minus cost. And then kapag break-even, at break-even, meaning to say, yung profit natin is equals to 0, revenue is equals to profit. Tatandaan natin dito, pagdating sa ating cost, yung total cost natin is to be computed as a fixed cost plus variable cost. So break-even sa break-even, we will consider that the total cost is a fixed cost plus variable cost. Ano ba pag sinabing fixed cost? Ang fixed cost, ito yung mga cost that must be paid regardless of the quantity that is being produced. No? For example, yung mga fixed cost, para mas mabilis nating maintindihan. Pag ako nagpapatayo ng isang business, pag ako magpo-propose ng isang business, isa sa mga i-consider kong fixed cost is yung rental cost. Siyempre, kung weekly ako magbabayad ng renta, fixed cost yon. Monthly, may fixed cost yon. Yung pagpapasahod ko sa aking mga trabahador. Kung weekly ako magpapasahod, siyempre, every workers, meron siyang fixed cost. Those are considered as fixed cost. Ano yung mga variable cost na tinatawag natin? Ang mga variable cost, ito yung cost kung saan cost of producing a product that varies proportional to the quantity of production. Meaning to say, yung variable cost nakadepende sa number of production or nakadepende doon sa consumption ng ating paggagamitan ng isang equipment or isang unit. For example, electricity cost ng Meralco. Pag pag meron tayong isang business, meron tayong electricity cost. Siyempre, hindi naman po pwede monthly, ganito yung magiging cost natin. Meron yung consumption, kung gaano kadami yung kung gaano kadami yung ating consumption ng ilaw, ganun yung magiging cost natin. Those are considered as variable cost. Nakadepende doon sa consumption or production ng ating number of units. Maliwanag pagdating dito sa ating variable cost and fixed cost? Yes po, sir. Okay. Sige, ngayon, dito sa ating break-even, meron tayong tinatawag na break-even chart. Again, kino-consider natin dito yung revenue and cost. Sa cost, may fixed cost and then may variable cost. Sa X natin, nandito yung ating quantity or ito yung number of units that is being produced. Or kumbaga, ito yung sales volume, yung dami na ipoproduce natin. Dito naman sa Y-axis, ito yung tinatawag nating mga total cost or total revenue. Ngayon, proceed tayo on how to plot yung ating break-even chart. Since fixed cost tayo, constant yung cost na binabayaran natin. So, siya ay paganito lang. Linear lang, kumbaga. And then ngayon, yung variable cost natin depende sa number of consumption. So,
ito tumataas yung ating variable cost. Ito yung tinatawag nating variable cost. And then yung fixed cost is yung ating total cost, ito yung pinagsamang fixed cost plus variable cost. Kaya nandito yung ating total cost. And then, itong TR natin, ito yung ating total revenue. Yung total sales natin, total savings. From year 0 siya mag-start kasi from year 0, wala pa namang tinutubo. Hanggang sa patagal, sa pagdami ng production, so nade-determine natin yung ating total revenue. Okay. Ngayon, ito yung TR natin. Ito yung ating TR. Ngayon, yung point of intersection ng ating total cost at ng ating total revenue, ito yung tinatawag nating break-even point. Kung saan dito, nade-determine natin kung ilan number of production natin marirecover yung ating initial investment. Okay? Itong nasa babang itong portion na to, ito yung tinatawag nating mga losses. No, kung saan hindi pa natin nare-recover yung ating mga ginastos. On the other hand, itong mga pataas na to, ito yung tinatawag naman nating profit. Dito, kung dito yung point of intersection, from here up to here, dito nakakaroon na tayo ng kumikita na yung ating business, yung ating pinopropose na business. Maliwanag po tayo pagdating sa ating break-even chart. Opo, sir. There are questions before we proceed to problem number 1. May question kayo? Wala pa po, sir. Wala pa po, sir. Let us try to solve problem number 1. O sige, pabasa naman ako, Reniel, ng ating problem. A photocopying business determined that for every page of paper, an equivalent of 10 cents of ink is used. In addition, they also found out that for every page of paper, the machine will incur an electrical cost of 5 cents. If the cost of one paper is 40 cents and they need to pay monthly rent and permit of 7,500 pesos and a salary of 5,000 pesos, how many pages must they print in order to break even if they charge 1 peso per page? Okay, go. Ngayon sabi dito, gaano daw kadami yung number of pages that must be print in order to break even? Meaning to say, yung ating revenue ay equal dun sa ating total expenses. Sige nga, let us try to evaluate all the given. Proceed muna tayo sa first cost. Ano ba yung mga first cost natin dito sa problem? Aha. Yung monthly rent po. Yan, yung monthly rent. 7.5 po, sir. Meron pa ba? Tsaka po salary. Yan. Ang mga considered natin as a first fixed cost pala is yung ating monthly rent and permits and yung salary. So, fixed cost natin is 7,500 plus 5,000, which is ito yung total fixed cost natin. Maliwanag tayo dito pagdating sa fixed cost. Yes po, sir. Yes po, sir. Ano yung mga variable cost yung nagkakaroon ng changes based doon sa number of production? Electrical cost po. Yan, yung ating electrical cost, ink cost, paper cost, no? So, since tayo ay nasa under ng equation, let us assume that let P is equal or be the number of papers. Okay? So, ngayon, sa variable cost natin, ito yung mga variable cost natin. 10 cents of ink is used per page. So, ilagay natin dito na 0.10p. Plus, sabi dito, meron tayong electrical cost per page which is 5 cents. 0.05p. Plus, meron pa tayo ditong paper, yung 40% cost of paper for one page. So, 0.40p. Meron pa ba? Wala na, no? So, meaning to say Wala na po, sir. that the variable cost is
0.55p. Alam natin that the total cost is fixed cost plus variable cost. Pagsamahin lang natin. So, 12,500 plus 0.55p. Okay ba tayo in terms of the total cost? Naiintindihan kung paano nag-come up sa ganito? Yes po, sir. Others po. Yes po, Yes po, sir. Yes po, sir. Yes po, sir. Ang ating kayang revenue. Ano kaya ang ating revenue? Magkano? Or ano? Hindi po nabang. Yung ano po, 1 peso po per page. Yan, 1 peso per page or 1p, di ba? Every page daw, magcha-charge daw tayo ipagbebenta natin ng piso. Okay tayo? Okay tayo for 1p, naiintindihan? Yes po. Okay, solution. Madali lang naman. Our solution, alam natin that the break-even is revenue is equal to cost. Okay, lagyan natin yung revenue. 1p is equal to, ano yung mga cost natin? 12,500 plus 0.55p. Therefore, the number of pages or p is equal to what? One minus 0.55 po. Again. I don't know. Anong ating number of pages dito? 1p minus 0.55p divided by 27,777.78 po. yan. So meaning to say that the number of pages natin is 27,777.777 pages. Diba wala namang tayong 0.777 pages. So that meaning to say that the number of pages in order to break even is 27,778 pages. Maliwanag pagdating sa break even kung paano mag-compute? Yes po, Yes, Yes po, sir. Sasauluhin lang natin tong ating chart na to. Fixed cost. O, lagay natin dito number of pages. Fixed cost, total cost, and total revenue. So dito at break even, meron ditong 27,778 pages. First cost, total revenue, cost, and revenue. Okay? May question regarding sa ating first problem. Wala pa naman po. Others po. Wala naman po, sir. Naintindihan pa? Yes po. Yes po. Opo. Try to solve this problem number 2. Palagay ako ng sagot sa ating chat box.
May sagot na ba kayo? Pinapaikot pa po, sir. Sige, paikutin mo yan. Yung iba, may sagot na ba? Again, sige nga, sabay-sabay nga tayo mag-solve for this one. So, store sells TV units at 12,500 each. Each TV costs the store 8,000 per unit from the supplier and additional 250 per unit for shipping. Their two salesmen are paid 8,000 for monthly salary and their store manager is paid 15,000 monthly. To encourage their salesmen, they give them 300 peso per unit they sell. The store pays 20,000 monthly for rent and bills. The store also give away some amounting to 150 pesos per unit. How many units must the store sell every month to break even? So sabi dito, break even revenue is equal to expenses. Sige nga, let us try first to evaluate all the given. What is our fixed cost here? Ano muna yung total fixed cost pala natin? 43,000 po. Aha. 51K po. 51,000. Ano? Bakit 51,000? Dalawang salesman. No, meron dito, sabi dito sa problem, their two salesmen are paid 8,000. Meaning to say, dalawang tao babayaran natin ng 8,000. Plus, store manager, which is 15,000. Babayaran yung monthly salary. And then, 20,000 babayaran naman sa rent ng bills. Okay? Nagets tong 51,000 kung saan nakuha? Opo, sir. Isa lang po pala nilink sa salesman. Ande, ano? Kala ko lang po isa po yung salesman po. Dalawa po pala. O, dalawa. So, magbabasa tayo ng problem. So, ngayon dito, let us assume that X be the number of units of TV. Okay, number of units. So, ano yung mga variable cost dito? Ha? Yung Okay, shipping na 250. Lagay natin 250x. Ano pa? Yung 8,000 po. Yan, yung 8,000 per unit, babayaran din natin yung yan. 300 po tsaka 150. Yung 300 per unit and yung ating 150. Okay na ba to? Meron pa ba? Wala na po. Wala na. So ito is 8,750x. Tama ba? Yes po, sir. Yan, 8,750x. Meaning to say that our total cost is equal to 51,000 plus 8,750x. Eh ngayon, magkano kaya yung ating revenue? 12.5 po. 1,250x per unit. Okay, yun lang naman. So revenue ay equal natin Ay, sir, sa... hindi ka po 87 lang po yung 87x po. Tinatanong ko kayo, sabi niyo oo. So 8,700x. Kala ko 350 po yung na-type ko.
Goods na? Sir, di ko po yung revenue ay 12K. 12.5K. Ano? Sorry. 12,500 500 po. X. Nakuliyo na ako. Okay na tayo sa revenue. Opo, sir. Okay, goods. Revenue is equals to expenses. So, 12,500, ganun lang naman, is equal to 51,000 plus 8,700x. Therefore, ang x natin is approximately equal to what? John, 13.14 13 yun. O, di ba? Wala namang 13.14 units. Therefore, ang x natin is 14 units of EV. So, Sir, round up nga po lagi tayo sa ano po. Yes po, Sa laging number round of, up. ano po. Lagi yan. Opo, thank you po. Okay. Ngayon, dito is yung ating first fixed cost, total cost, and then yung ating total revenue, total cost, and then dito nag-break even, which is 14 units. Okay? May question kayo regarding sa problem number 2? Wala pa naman po. Yung iba, nakakasabay pa? Opo. Okay, yun lang naman yung topic natin, all about chapter 9 for the break-even analysis. Ngayon, proceed tayo with chapter 4 kasi, di ba, nag-jump in tayo doon. So, ngayon, i-discuss natin yung chapter 4. It's the right time na to discuss chapter 4. Wait lang. Naiinis ako sa aking mga tag dito, sa aking mga nakikita sa Facebook. Tag dito, nakakatuwa naman. Puro ang nagno-notif sa akin Bini. Sikat na sikat ang Bini ngayon. Pero di ako nasa ng mga nila. Lahat. Isa lang naman. Ako na naman eh. Gusto mo din naman. Umuha ka na. Sir, ako may girlfriend na. Kaya yung mabait na. Asawa nga. Nakakadag. Ito parang alam niyo yung kahit nagdi-discuss ako, ang naririnig ko kanta ng Bini. Alam niyo yung ganun? Basta ganun. Tapos yung pamangkin ko, Diyos ko, sobrang hilig. Lalo na wala lang. Okay, proceed tayo with chapter 4, all about capital financing. So dito, medyo papasadaan lang natin yung mga definition. Pero sa ating capital financing, i-discuss natin yung ating different types of organization and mag-focus lang tayo sa bonds. Okay? So ito, self-explanation. Yung equity capital or ownership funds, kumbaga, ito yung pera na meron tayo. Yun. May pagmamay-ari natin yung capital. Yun yung equity capital or ownership fund. Individual ownership. Halimbawa, yun. Single businessman nagpapatakbo ng single business. Yun yung individual ownership. The advantage yan, pabasa na lang ako, ibibigay ko naman to sa inyo. And partnership. Pag partnership, 2 or more persons doon sa business na nagpapatakbo ng business. Okay? And corporation, aware na naman kayo sa corporation. No, pag yung mga sole pro, dito yung mga single businesses, talagang kino-convert nila into corporation para mas malaki yung magiging company nila, parang ganun. Ngayon, okay na yan. Common stock, preferred stock, hindi na yan. So dito, proceed tayo with bonds. Dito tayo mag-focus. So, sabi dito, bond is a certificate of indebtedness of a corporation, usually for a period not less than 10 years and guaranteed by a mortgage on a certain assets of the corporation or its subsidiaries. Bonds are issued when there is need for more capital, such as for expansion of the plant or services that is rendered by the corporation. So the face or par value of a bond is the amount stated on the bond. When the face value have been repaid, the bond is said to have
he retired or redeemed. The bond rate is the interest rate quoted on the bond. So para mas maintindihan natin yung definition ng bonds, magbigay na lang ako ng mas magandang example. Halimbawa, si Reniel. Kay Reniel tayo, ano? Si Reniel is may business. Meron na siyang business ngayon. Talagang nagraran na. Ngayon, gustong mag-expand ni Reniel ng business niya. Ang tawag sa kanya business is Adonis Reniel Business. Yan. Ngayon, meron siyang Adonis Business, si Reniel. Sa Batangas lang meron siyang Adonis Business. Ngayon, nakikita niya, ay parang nagiging tampok yung aking business. Parang talagang dinudumog ng mga tao. Napag-isip-isip niya, bakit hindi kaya ako magtayo ng ibang branch sa ibang lugar like sa Visayas, sa Mindanao. Ang problema ni Reniel, wala siyang kapital, wala siyang pangpuhunan para magpatayo ng Adonis Reniel Business. Ngayon, ang ginawa niya, nangutang siya sa bangko. Tapos sa bangko, lumapit si Reniel. Sabi ni Reniel, Bank, gusto ko kasing magtayo ng Adonis Reniel Band sa Visayas and Mindanao. Ngayon, kulang ako ng pera. Gusto ko lang mangutang ng 100 million for the construction ng Adonis Band and other costs. Ngayon si Band, sige, pauutangin kita. Nagkaroon ng agreement si Band at si Reniel. At sabi ni Bank, ihahanap na lang kita ng investor kung saan sila yung magpapautang sa'yo. Ngayon, si Bank nag-post sa Facebook. Gumawa si Bank ng 10 face value or par value. Kung saan, every bond, for 10 bonds, example lang for 10 bonds, yung isang bond is accumulated for 10 million. O di 10 million, 10 bonds, 100 million. Maglalabas si Bank ng pera ng 100 million. Pero hindi niya directly ipapautang kay Reniel. Ipapautang niya sa mga investor. Example, yung mga investor, si Almac, ako, yan. Kasi nalaman namin ni Almac na si Bangko nagpapautang ng 10 million. And then, sabi ni Bangko, agreement ni investor at ni Bangko, ipapautang mo, i-invest mo yung 10 million mo kay Reniel. Ngayon, pumunta na ngayon, agreement naman ni Bank at ni Reniel. Ni Bank at ako. Example ako, at kami ni Almac. Kami ni Almac, lapit kami kay Bank. O Bank, nakita namin yung post mo sa Facebook, nagpapautang ka ng 10 million. And then yung 10 million, ipapautang namin kay Reniel. Ngayon, sabi ni Bank, sige, pauutangin kita ng 10 million. Di ba? Pag nagpapautang yung mga bangko, hindi naman papayag yan ng walang interes. Sabi ni Bangko, sige, pauutangin kita ng 10 million. Mautak si Bangko. Bayaran mo ko ng 11 million, ha? Ngayon, nagkaroon ng agreement si Bangko tsaka si investor. Sige, kunin ko yung isang bond na 10 million, 10 million kay Almac, 10 million din sa akin, umutang kami kay Bank. Ngayon, kaming mga investor, yung inutang namin and natanggap naming 10 million, ipapautang namin kay Reniel. Okay? Pero, hindi alam ni Reniel yung agreement ni Bank at ni investor na babaya na pinagbenta ni Bank ng 11 million. Nasa aming dalawa na yon. Na kay Briones at na kay Bank na yon. Ngayon, agreement naman tayo ni investor at saka ni Reniel. No? Ngayon, si investor hindi nagpautang kay Reniel. Si Bank ang nagpautang kay investor and then si investor ang magpapautang kay Bank. Ngayon, si investor, may 10 million, di ba, na natanggap. Ipapautang niya ngayon kay Reniel. Siyempre si Reniel, may business to. Malaki yung inutang niyan. Possible, malaki yung kinikita niya every year. Ngayon sabi ni Almac, halimbawa si Almac isang investor, o sige, ipapautang ko yung 10 million ko. Pero, in 5 years lang. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ipapautang ko yung aking 10 million, pero in 5 years. Ngayon, yung 10 million ko, di nasa kanya na. From year 1 to year 5, magkakaroon niya ng maturity.
Paano magkakaroon ng maturity? Every year, kumikita si Almac. No, based on sa agreement. Paano kikita? Yung face value, or ito yung mga face value natin or par value, ita-times natin sa percentage ng coupon bond. And then, madedetermine natin yung kanyang annual revenue. Di ba? Di ba yung annuity natin dito, parang annual revenue niya, annual revenue siya. So, every year, makakatanggap si investor ng annual revenue based doon sa face value times the coupon bond. O ngayon, example, 10 million. Ang agreement ng investor is 5%. So, merong 50% every year na babayaran si Reniel kay investor. Sa halip na si investor, si Reniel magbayad ng 100 million in 10 years, ang gagawin na lang niya, bayaran niya every year ng 50,000 and sabi pa sa atin dito, agreement niya, after 5 years, pagkatapos ng 5 years, ibabalik na niya yung kanyang face value na 10 million. Agreement yon. Kumbaga, si investor may initial value na 10 million after 5 years plus yung kanyang initial investment na A. Every year for 5 years. Okay tayo doon? Maliwanag? Okay. Yes po, sir. So, ganun, yung principle ng ating bonds. Paano sa ating cash flow? Sa problem natin. Yun yung sana sa principle ng bonds. Paano sa ating engineering economics? So, ganito sa engineering economics. For example, from year 0 to year 5 again. Ngayon, meron tayong face value, di ba? May face value tayo. Ngayon, itong face value between the bank and between the investor. Halimbawa, meron tayong investment, meron tayong nakuha kay bangko na 10 million. Yung 11 million, wala na yun eh. Basta, face value natin is 10 million. From year 1 to year 5, ipapautang niya. Ipapautang niya yung 10 million niya. Sabi niya, ang agreement ni investor at saka ni business owner, magkakaroon ng coupon bond na 5%. So every year, si business owner magbabayad kay investor yung 10 million times 0.05, example lang is 50,000. Tama ba ako? 10 million times 0.05. 500K po. 500K. So every year, magbabayad ng 500,000 si business owner. And then, ibabalik niya yung 10 million after 5 years. Okay? Ngayon, dito sa problem, ang tinatanong dito, magkano kaya yung initial bond na pwede nating ipautang? Nagagets niyo ako doon? Magkano daw yung initial bond na ipapautang niya at year 0? Goods. Kasi di ba, malilito kayo kasi sir, di ba pinautang niyo yung 10 million? Yes, ibabalik niya to. Ibabalik niya to. Ito yung isa doon sa ating definition dito. Pero dito, inaalam natin yung initial bond payment natin. Kumbaga, magkano kaya initially yung babayaran? Initially, magkano yung babayaran ni business owner kay investor? Maliwanag tayo? Or magkano, In 10 years po ba o in 5 years? In 5 years. In 5 years. Sorry, in 5 years. Okay tayo doon? Maliwanag? Ngayon, ito, pwede nating atakihin into the future worth and present worth. Pag future worth, dalhin lang natin at year 5. If present worth, dalhin lang natin at year 0. Okay tayo? May naiintindihan yung bond application? Okay, So, pwede pong medyo pasimplify po konti. Again, pasimplify ng Sa definition po, medyo nalilito lang po ulit. lahat. Yung part na lang po yan. Sang part? Yung sa bond po. Medyo nalito lang din po ako sa babalik yung gagamitin po instead po sa 10 million. Okay. Balik tayo dito. Di ba may 10 million tayo na face value, no? Ibabalik natin yan after 5 years. Sa problem kasi, ang inaalam dito is yung
inaalam dito is magkano yung babayaran kaya or magkano yung ibabayad natin initially. Minsan kasi yung mga investor hindi agad 10 million yung ibinabayad nila. Possible pwedeng 6 million, 7 million muna. Okay? And then magmamature yung 7 million or 10 million nila every year. Depende sa usapan nila. And then sa problem natin, kapag yung... Sir, bali ano po pala, yung tinatanong po sa problem natin is yung i-invest po, hindi po yung galing po kay bank po. Yap. Yung i-invest. Wala na si bank Okay, dito, hindi na related si bank dito. Ito ay between investor and the business owner. Si bangko, mautak lang siya kasi pinautang niya yung 100 million doon sa investor para kumita siya. Agad. So yun lang naman. Tatandaan niyo sa problem natin, itong M na to, itong after 5 years, tinatawag nating redemption value. Redemption value. Ang redemption value is ito yung yun nga, ibabalik natin or redemption value or the accumulated value din. Kapag yung redemption value natin is not stated on the problem, meaning to say that the par value or the face value is equal dun sa ating redemption value. Okay tayo doon? Maliwanag. Pag sa problem, hindi given. Pero, there are times na ibibigay sa problem yung redemption value. Kasi may mga times based dun sa agreement na hindi, ang ibabayad ko na lang sa'yo is 9.7 million kasi ang laki-laki na ibinigay ko na sa yung coupon bond. Okay, may mga ganong instances eh. Ang laki kasi ng coupon bond mo. Eh, ang laki na ng interest na binigay mo sa akin. Ang ibabalik ko na lang sa'yo after 5 years is 9.7. Pero yan, isasabihin sa problem. Maliwanag? Yes po. Sige nga, let us try to solve this problem number 1. A 9% coupon bond has 200,000 face value and matures in 6 years. What is the price this bond if the yield to maturity is 0.2%? So ngayon, state lang natin yung ating mga given. O may coupon bond tayo na 9%. And then may face value tayo na 200,000. And nag-mature siya ng 6 years. And meron tayong interest na 8.2%. So paano yung magiging cash flow diagram natin dito? Ngayon, ano yung magiging dividend natin or A dito? Diba? A is equals to FC. Ano yung ating magiging A? Guys, ano magiging A natin dito? 18,000 po, sir. 18,000. Ito yung magiging maturity value from year 1 to year 6. Ngayon, inahanap is what is the price of this bond? Yung P. So, magkano daw yung ipapautang muna nating bond? O ilalagay natin dito pababa. And then, nagmamature from year 1 hanggang year 6, nagmamature siya ng 18,000. Okay? And then, since yung face value natin, wala tayong redemption value, ang face value natin is, 200,000. So, ibabalik daw dito yung 200,000 na ating redemption value. Okay tayo with the cash flow diagram. Sir, hindi po yun pataas. Anong hindi pataas? Ay, opo. Okay na po pala. Akala ko po yung para po sa geometric gradient. 200,000, syempre, marireceive din natin yan after 6 years. Okay tayo with the cash flow. Opo, sir. Hangin. Atakihin natin present worth and future worth. Sige, sabihin natin muna into the present worth. Alam natin that inflow is equals to outflow. No? So, P ng 0 is equal to P ng 18K plus P ng 200K. Tama ba ako sa ating equation? Tama? Opo, sir. Okay, ngayon, again, atakihin natin into the present worth. P, 0, retain siya, is equals to P ng 18. Itong P ng 18 is ordinary annuity. Since present worth, so 18,000 times the quantity of 1 minus 1 plus 0. Anong gagamitin natin interest rate ngayon dito? 8.2 po. Yan, 0.08 ito na. Hindi na yung ating coupon bond. Coupon bond is only applicable doon sa ating
dividend or doon sa ating A raised to negative 6 divide 0.082 plus itong 200,000 single payment, dali natin into the present worth 200,000 divide lang natin sa 1 plus 0.082 raised to 6. Sige nga, what is our price of the bond? 207,351.9434. 207,000 351.94 point 9434 po. 9434. Na-compute ba ng lahat ito? Yes po, sir. O ngayon, atakihin nyo nga into the future worth and then let's check your answer. Sige, future worth naman. Ito, dali natin lahat dito. Itong present worth, dali natin dito. Ito, retain to. Sige, go. Sir, hindi ko po ito yung formula ng ating sa arithmetic gradient series po. Hindi, walang arithmetic dyan. Po. Kamuha lang po pala. Kala ko po po yun. Anong sagot natin pagdating naman sa future worth in atake? 332,714.459 po. Aha. Other answer. Aha. Hindi. 132,714 po. Hindi. Other answer. 200,352 po. Again. 200,352. Aha. 149,114.459 po. Dapat ganito din yung makukuha nating sagot. Kasi atakihin lang natin into the future eh. Sige, solve natin. Dapat ganito rin ha. Kasi present value lang, present worth natin na atake. Dapat ganito din yung makukuha natin for future, no? So paano? Halimbawa, using future worth nyo in atake. O, lagay ko lang dito. Nako naman, mga to. Lagay ko dito, ano nga to? P from 1 to 6. Ilan nga to? 18,000. 200K. O, future worth natin natakihin. Di ba P? F naman. F0 is equals to F18K plus F200K. Tama ba ako sa ating general formula? Okay. O, lahat ng ito dali natin. Hanggang year na yan. Year 6. Yung F0, syempre, makakonvert natin yan sa P times the quantity of 1 plus I raised to N. Tama ba? Raised to 6. Or P equals to 1 plus 0.082 raised to 6. Tama? Yes po. O, is equals to Opo, F18. sir. O, future worth ng annuity. So, 18,000 times the quantity of 1 plus 0.082 raised to 6 minus 1 all over 0.082. Okay na to. Tama ba? Kulang po ng 200K po. Yun nga. Ngayon, di pa naman tapos. Tama tayo dito? Opo, sir. O ngayon, yung 200K, anong gagawin natin dito? Naka-annuity din po ng future. Hindi. Bakit? Redemption po pala, i-add na lang po yung 200K. Hindi na lang to. Okay tayo doon? Okay guys. Retain na lang kasi nasa year 6 na siya. Goods. Sige nga. Pakompute ako ng ating
bond price? 207,351.9434 din po. So similar ba? Yes po, sir. 207,351.9434. Maliwanag kung paano atakihin present worth or future worth. Hey guys, Yes po, sir. do you have questions? May question kayo? Sige nga, let us try to solve problem number 2. Pasabay-sabay na tayo kasi wala na tayong time. Hanggang ano oras ba tayo? Di ba 2? 2:30 po, sir. 230 po. Sige. Solve this one. And kindly answer sa ating chat box. Go. Buti na lang, 2:30 pa pala tayo.
Okay, other answer. May 15,000, may 8,000, may 99,000, 36. Other answers pa? Sige, let us try to solve this problem. Okay. Sabi dito, a man wants to make 14% nominal interest compounded semi-annually on a bond investment. So how much should be the man be willing to pay for a 12% 10,000 bond that will mature in 10 years and pays interest semi-annually? So let us try first to evaluate all the given. So since semi-annually ito, ang I natin is 0.14 or 0.07. Okay tayo dito? And then, meron tayong coupon bond na 12%. So 0.12 divided 2 is 0.06. And then may face value na 10,000. And magmamature siya ng 10 years. And ano yung magiging dividend natin or A? $600. No? 600 po, sir. Okay, goods. Paano yung magiging cash flow diagram natin? From 0 to 20. Since 10 years, semi-annually siya. So, magkano daw yung ibabayad nung taong yon? So, nandiyan dyan yung ating bond price. From year 1 to year 20, merong dividend or nagmamature ng 600. And then, since yung face value, wala yung redemption value, ilagay natin as 10,000. Ibabalik ngayon yung 10,000 na to. So, solution. Sige, atakihin naman natin into the future work. So, lahat ng mga problems na to, dali natin into the future work. So, meaning to say, F0 is equals to F600 plus F10,000. Okay tayo sa formula? Tama ba? Okay, ngayon. Lagay natin P times the quantity of 1 plus 0.14. Divide ko na lang sa 2 ha. So, ganito lang din naman yon. 0.14 raised to 20 is equal to F600. So, annuity yan. So, 600 times the quantity of 1 plus 0.14 raised to 2. Divide 2 minus raised to 20 minus 1 all over 0.14 raised to 2. And then, ito, i-retain natin yung ating 10,000. Sige, what is our bond price? Bond price natin is 8,940. yan, 8,940.598,575. Okay? Naiintindihan ba natin itong ating topic all about financing with bonds? Yes po, sir. Others po. Yes po, sir. Yes, sir. May question kayo regarding dito sa ating bonds? Naiintindihan niyo ba? Sir, automatic po lagi damay yung yung band po sa mga semi-annually po. Yup. Okay po, sir. Thank you po. Other questions? Okay na? Eric? Sir, pag ano pong kayang possible approach? Lagi po, depende po kaya sa amin kung future or present worth po. Yup. Pagdating sa bonds, hahayaan ko na kayo kung present worth or future worth. Okay po, sir. Thank you po. Question pa? Wala pa po ulit. Okay.
Wala na kayong questions. Sige, baka may question pa kayo before ako mag-announce ng mga dapat i-announce. Goods na? Sure Baka maputol ako katulad sa isang section. Sabi ko, wala nang questions. Maya nag-announce ako, ang daming questions. Sa related sa topic. Nawala tuloy ako ng ganang mag-announce kasi hindi ko na alam eh. Okay na kayo, may questions pa regarding sa topic natin. Good. Wala pa po, sir. Wala na po. Okay. So, ganito. So, next week, tayo face-to-face, possible, sure naman, na magkakaroon tayo ng quiz number 2. So, yun nga lang, mayroon akong other options, no? I-take ko lang muna sa mga BOD ko kung papayag kayong lahat. So, suggestion ko sana, Saturday online, Sunday face-to-face. Saturday online, Sunday magka-face-to-face. Di ba ang kailan ang inyong face-to-face? Sabado po, sir. Saturday po. Sunday. Saturday. Yun yung papakiusap ko sana na baka po pwede Sunday tayo mag-quiz, Saturday mag-online. Pero kung hindi naman, okay lang. Depende sa magiging approach ninyo. So, mamaya nyo na pag-usapan. Kakausapin ko lang muna yung aking mga BOD kung ano yung magiging magandang options. No? Ang quiz natin is all about Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5, Chapter 6, Chapter 8, and Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5, Chapter 6, Chapter 8, and Chapter 9. So, 6 na chapters yan. So, yun muna yung ating magiging coverage for our quiz. So, wag na kayo mag-expect na group quiz to. So, individual quiz muna to. Detest ko muna yung inyong individuality. Kung talagang nakikinig kayo based dun sa aking mga diniscuss before. Naiintindihan nyo naman yung ating topic from mula depreciation hanggang dito sa last topic natin for the break-even and bonds. Nakakayanan pa pong intindihin, sir. Pero, kumbaga, yung mga diniscuss ko from every chapter naman, naiintindihan. Opo, sir. Naintindihan naman po. Okay, ayun. So, yun, mag-aaral tayo kasi sa finals, dadagdagan pa natin yan, hindi lang chapter 9. May chapter 10 pa tayo, chapter 11, chapter 12. Okay? So, mas madami pa. So, ngayon pa lang, pinaprepare ko na kayo before finals. Nasauluhin talaga yung mga formulas natin. Rules lang naman yan. Sasauluhin nyo lang yung rules and then madali lang i-execute. Okay? May question pa kayo? Violent reactions. Wala pa po, sir. Yung iba Sir, ba? bali Yup. yung quiz po yung lahat solving na po. Again. Solving po lahat yung quiz. Oh, Okay po, sir. sige. Puro solving na lang muna. Baka kasi sabihin sa akin ni Vince, di po kasi ako nakapag-focus sa problem solving sa definition po. Sige, problem Hindi, solving. sir. I-announce ko naman yan, puro problem solving tayo. Okay. Okay po, sir. Thank you po. May question pa kayo? Okay na. Wala na po siguro, sir. Ano yan? Okay na. Sige, kung wala na kayong questions, yung remaining time natin, mag-aral kayo. So, that would be all for today. So, thank you